The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. Jesus, tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?" For Jews use nothing in common with Samaritans. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God, who is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you do not even have a bucket, and the cistern is deep. Where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks?" Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you people say that the place of worship is in Jerusalem." Jesus said to her, "Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand. We worship what we understand, because salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here, when true worshipers will worship the Father in spirit and truth. And indeed, the Father seeks such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that the Messiah is coming, the one called the Christ. When he comes, he will tell us everything." Jesus said to her, "I am he, the one who is speaking with you." Many of the Samaritans of that town began to believe in him. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them, and he stayed there 2 days. Many more began to believe in him because of his word, and they said to the woman, We no longer believe because of your word, for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nauuhaw po ako, pakiabot ng tubig. Ang haba ho, no? Actually, pinili ho natin yung shorter form. Ito po ay, mas mahaba pa yung longer form, 4 pages po. So, shortcut po yung ating binasa ngayon sa Gospel. Allowed po siya kasi meron siyang or. The Gospel speaks about the living water. Ayan, thank you po sa sponsor. One time po, meron po akong nakita naglalako ng tubig. At ang sabi niya sa akin, "Sir, have you tried this Kangen water?" Sabi ko, "What is Kangen water?" Yan po yung water na meron sa Our Lady of Lourdes sa France, sa Grotto ng Lourdes, yung Kangen water, according to scientific studies. Ano ang Kangen water? If you want to know more, sir, come sa demonstration. Uunahan ko na kayo, 400,000 ang machine. Ngayon, nag-demonstrate po si ma'am, binigyan niya ako naglagay siya ng mga cups, may Coca-Cola, merong liquor, may red wine, and a lot of things. So unang nilagay niya is tubig mula sa gripo. Wala nangyari. Then nilagyan niya po ng purified water. The same. Nag-blend lang yung water sa soft drinks, tapos sa wine. Then pangatlong nilagyan niya, distilled water. Then mineral water. Then hydrogen water.
At yung last, I was so amazed kasi po, nung nilagyan niya ng Kangen water, yung wine nag-turn sa puti. It's a miracle. Yes po, sir. Yung tubig po ng Kangen, di-dissolve niyo yung kulay, even ng soft drinks at ng mga liquor. So alam nyo na kung anong gagawin kapag nakainom ang tubig ng Kangen. Pero, hindi ko alam kung available na to sa market ang Kangen. Why I'm saying this? Bigyan ko muna kayo ng brief reflection sa first reading tsaka sa second reading. Sa first reading, nandun si Moses, nagko-complain na may Israelites, wala silang tubig. God is a provider God, divine providence. God initiate yung first move, first step. Kaya nung nagko-complain na mga Israelites, dinala mo kami sa disyerto, pinakain mo kami ng mana, ng quail, ngayon kami nauuhaw, wala kaming tubig. At ano sagot ni Moses kay Yahweh? Yahweh, do something. Nagko-complain ng mga Israelites, ang yung chosen people, ang Kadosh. At sabi ni Yahweh kay Moses, Moses, hawakan mo yung baston, ipalo mo ng isang beses sa bato at lalabas ang tubig at mapapainom mo ang mga Israelita. Pero pasaway si Moses. Bakit? Hilawakan yung kanyang baston, pinalo ng 3 times. Lumabas ang tubig, nagpalakbakan ng mga Israelites, hindi kay Yahweh, sa kanya. Nag-credit grabber si Moses. At ang sabi ni Yahweh, from this time on, Moses, hindi ka makakapasok sa Holy Land, sa Promised Land. Because sinuway mo yung aking utos. Isang beses lang pinalo mo ng 3 beses. Paldong-paldo. Yun po ang reason kung ba't di nakapasok si Moses sa Promised Land. Ang pagsuway kay Yahweh. But doon sa episode ng first reading, mapapansin natin, God is a providential God, God who provides. Ngayon, sa mga bagay-bagay na tayo nag-iisip, paano masusolusyonan ng problema? Struggle sa academics, struggle sa love life, sa financial brokenness, sa business, sa relationship sa family. May sagot naman si St. Paul. At ang sabi ni St. Paul, hope does not disappoint. Yan yung theme ni Pope Francis during Jubilee of Hope. Spes non confundit. Yung hope, ang pag-asa mo na hindi ka bibiguin. At ang Diyos ay ang Diyos ng pag-asa na hindi nagbibigo sa harapan ng maraming problema. Let's go sa gospel. Ano meron sa gospel? Dali lang yan. Isang babaeng Samaritana na nagigib ng tubig ng 12:00 ng tanghali, na encounter si Jesus, then humingi si Jesus Christ ng tubig, and then si Samaritan na na-convert, naging believer kay Jesus Christ. That's the end of the story. Pero may deeper meaning po ang gospel on this third Sunday of Lent. First, we need to identify po na between Samaritan at mga Hudyo, meron silang racial discrimination. Ang mga Hudyo, feeling superiority, may feeling superior complex. At kapag hindi ka Hudyo, you are nothing. They possess the exclusivity of God's salvation because they believe in themselves, they are the Kadosh. Kadosh sa Greek, sa Hebrew word means chosen people, beloved people ni Yahweh. So kami lang hinirang, kami lang ang pinili. Kapag hindi ka Hudyo, kapag hindi ka kabilang sa amin, you are second-class citizen. You are nothing. Ikaw, Samaritana, second-class ka. Kaming mga Hudyo, naniniwala, mahal kami ni Yahweh, kami ang pinili. At dahil diyan, nakalimutan ng mga Hudyo yung charity towards their neighbor. And between ang Samaritan at ang mga Hudyo, hindi sila pwede magtinginan sa mata. Lalo na, ang isang babae o isang lalaki, mag-uusap. Lalo na, si Jesus Christ Hudyo, lumapit sa babae para humingi ng tubig. Lahat ng gamit ng mga Samaritan na kapag nahawakan ng Hudyo, magiging impure sila. Makokontaminate sila. Para bang may bakterya itong mga Samaritan na to. Kaya kapag sila nagkikita sa daan, nag-iirapan. Ayaw nalang magkita because they possess this exclusivity. And Jesus is not an exclusive person. Jesus gusto niya yung inclusivity. What He did,
pumunta siya sa Samaria, sa Sychar, para umupo sa balon. Ano meron sa balon? Take note, binanggit sa gospel account, it was about noon, tanghaling tapat. Ano meron sa tanghaling tapat? Imposible na ikaw mag-iigib ng tubig, panghugas ng pinggan, panginom ng tubig, panginom sa uhaw, or kaya po maliligo, o pang-washing ng mga bagay-bagay na alas 12. Usually, ang ginagawa yan 6 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock. Pero hindi sa alas 12. At ano meron doon sa balon ni Jacob? Doon po ang tumpukan ng chismis. Ang modern katapat ng tumpukan ng chismis ngayon, alam niya po kung saan? Coffee shop. Doon ngayon ang tumpukan ng chismis sa coffee shop. So sa time ni Jesus, sa Jacob's well, nandun lahat ng mga intrigero-intrigera. Kaya lang itong babaeng to umiwas. Ayaw niya machismis siya. Bakit? Merong ano sa babaeng ito? God knows kung ano meron sa babaeng ito. Kaya siya pumunta para mailigtas ang babaeng ito. Ano meron sa babae? Simple. Humingi siya ng tubig. Sagot ng babae, wow ha, Hudyo ka, Samaritano ako, hingi ka ng tubig. Between you and me, meron tayong barrier. Pangalawa, take note po, sa Bible, ang babae lang ang nag-iigib ng tubig. Sa Pilipinas, ang lalaki ang nag-iigib ng tubig sa balon. Okay, babae lang talaga po. Exclusive lang sa babae yan. Ngayon dito si Jesus Christ, humihingi ng tubig. If you notice po, si Jesus Christ humingi ng tubig din po sa krus. Ako'y nauuhaw. Ano ba yung tubig na hiningi ni Christ? Yung tubig po ba ng affection? Tubig po ba ng basic needs? Tubig po ba ng physiological needs? Psychological needs? If you remember Maslow's theory of needs. Bawat isa, may kanya-kanyang pangangailangan. Kaya nga po ngayon, nandito tayo sa The Feast, dahil may kailangan tayo sa Diyos. Kung wala kang kailangan, wala ka dapat dito. Nag-i-enjoy ka na lang sa buhay. But because we want to worship the Lord, we want to be here in prayer and in contemplation to praise and worship Him, kaya tayo nandito. May kailangan tayo sa Diyos. Amen? Ngayon, itong babaeng ito, umiwas dahil alas 12, mainit. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, bigyan mo ko ng tubig. Sagot ng babae, wala kang pangsalok, utusan mo pa ako. Pero anyway, sagot ni Jesus Christ, kung alam mo lang babae, kung sino ang kaharap mo, baka ikaw pa manghingi sa akin ng tubig, na intriga ang Samaritana. Di nga, ikaw may tubig? Yes, isang tubig na hindi ka mauuhaw kailanman. Wow ha, Anli. Yes, bigyan mo nga ako ng tubig niya. Saan ba ino-order yan? Saan ba kinukuha yan? Sagot ng babae kay Jesus Christ, kung nasa iyo man ang tubig na yan, give me that water. So alam ni Jesus Christ na kailangan niya yung tubig. But here, we don't talk about physical need na tubig. Moral, spiritual thirst, craving to know the Messiah. At ano sinabi rito ng gospel? Very clear. Sabi ng babae, kilala kita, parang ikaw ay isang propeta. Sagot ni Jesus Christ, posible, pwede. Pero darating ang panahon na sasamba kayo, hindi na sa bundok na ito o sa templo sa Jerusalem, but kung nasaan ang aking Ama. Ano ibig sabihin noon? Jesus is speaking to her na ang salvation is no longer exclusive, but encompasses all. Ngayon, ito na yung twist. Love tells the truth. Ang pag-ibig nagsasabi ng katotohanan. Kapag ang isang akala ng iba na ang pananahimik ay pagiging totoo, hindi po yung pag-ibig. Kung ang pag-ibig ay isang pananahimik, hindi po siya pag-ibig. Because I believe holiness is not saying nice words, but it's saying kind word. Si Christ, alam niya kung ano ang kailangan ng babaeng ito. At ano sinabi ni Christ?
Kung alam mo lang na yung asawa mo ngayon, panglima mo na. She was so shocked. Paano mo nalaman na 5 asawa ko? At yung kinakasawa mo ngayon, hindi mo nga asawa yan eh, ka-live-in mo. Sagot ni Christ, paano mo nalaman? Sabi niya, ang alam ko lang, nakakaalam niyan, ang Messiah, ang Diyos. Sagot ni Christ, I am He, the one speaking to you. Naghahanap ka ng sagot? Hinahanap mo si Kristo? Eto nang kausap mo, ang Diyos na matagal ka nang nauuhaw. Kaya ano sagot dito sa gospel account, sa last part, bumaba ang babae, kinuwento sa mga kapwa Samaritan niya that she have found the Messiah. And immediately, lahat ng kanya mga kasamahan, lahat ng kanilang tribute at clan, nagpuntahan kay Jesus. That is why Jesus stayed there for 2 days. At ano sinabi rito in Jesus Christ? Many believe in Him. We no longer believe in that woman. We have heard for ourselves na itong si Kristo ang iniintay-intay naming Mesiyas. Bakit siya hindi nagpakita? Ba't di siya nagpakilala sa mga Hudyo? Kasi na-reject siya ng mga Hudyo eh. Saan siya nagpakilala? Sa mga Samaritano, outcast. Mga naka-feel ng discrimination, naka-feel ng isolation, naka-feel para sa kanila ang buhay is punong-puno ng kasalanan. Doon nag-manifest si Christ. At ang pinakamagandang lesson dito, brothers and sisters in Christ, ay nagpaparamdam, kumakausap ang Diyos sa mga tao na alam niyang nauuhaw. If I may suggest at the end of this homily and at the end of this worship natin po rito sa The Feast Bellevue, paglabas niyo po, after ho ng Mass o after ho ng praise and worship ho natin, after ang teaching ni brother, paglabas niyo po, show some sign of joy. Smile. Pakitignan po yung katabi. Kasi ang isang taong nakatanggap kay Kristo, nakaranas sa grasya ng Diyos, naka-encounter sa dialogue niya, ang pinoproduce happiness, joy. Kung kayo po ay lalabas dito sa Grand Ballroom, na walang epekto. Hindi mo naramdaman ang grasya ng Diyos. We have encountered God, and we're encountering God through the gospel, scriptures. You're encountering Christ sa ating Mass, the highest form of praise and worship. You're encountering Christ sa ating praise, sa ating prayer. You're encountering Christ sa buhay ng bawat isa sa struggles and difficulties. And you're encountering Christ in this assembly. And since you have encountered Christ, ang produce na encounter kay Christ is always happiness. Kaya paglabas po ng ballroom, kinakailangan po naka-smile. Pag yan po nakasimangot, kinakailangan bigyan ng tubig. Baka may pinagdadaanan na hindi pa kaya. Ang sagot sa uhaw ng tao, ang sagot sa uhaw spiritual at moral ay si Kristo. Maging katulad ho tayo ng Samaritan. Nakita niya ang real meaning ng kanyang purpose, ng kanyang existence. Yung matagal niyang hinahanap na tanong at sagot, si Christ Himself. Amen. Let us all stand.